So, hello guys! So, for today's video, gagawa ko ngayon ng favorite nila na chiffon cake. So, napakadali lang ng mga ingredients niya. Kaya, madali din siyang masusundan pag gusto ninyong gumawa. So, ang gagamitin lang natin is cake flour, 4 na itlog. So, meron tayong baking powder, coffee. Sa coffee, kahit ano namang brand din, cocoa. Sugar, oil. So, ang gamit ko po na oil dito is canola oil. So, mas maganda kasi yung nagiging outcome niya kapag naluluto. Compared na gagamitan siya ng mga ordinary natin na mantika, yung pinagpiprito ng itlog or ng fish. Pag nilagay kasi sa ref yun, lalo na kung halimbawa moist cake ang gagawin nyo, mas maganda na canola oil ang gamitin para kahit tumagal siya sa ref, hindi siya naninigas. Compare kung gagamitan natin siya ng ordinary na mantika, natigas talaga siya. So, yun yung iniiwasan ko rin minsan pag gagawa ako ng cake kasi nakakahiya sa mga client. So, meron din tayong tubig dito, tsaka ito, suka. So, sa suka naman, kaya ako nagamit ng suka. Hindi kasi ako nagamit ng cream of tartar. Meron din tayong mixing bowl, 2. So, ito is para sa wet ingredients and dry ingredients. Hindi kasi siya pwedeng pagsamahin, lalo kung gagawa ka ng merang. So, ang flavor aid na gagamitin natin is mocha and ube. Mas maganda kasi yung lasa niya, tsaka mas masarap talaga. Isa pa pala, pag gagawa kayo ng chiffon cake, make sure na yung bowl na gagamitin nyo is dry. Tapos yung hindi siya mahahaluan ng kahit na anong yung red nitong itlog. Hindi siya pwedeng masamahan kasi hindi na siya hindi ka na makakapaggawa ng merang pagka nahaluan siya. Magiging sobrang liquid niya. So, proceed na tayo. Pakita ko sa inyo yung step by step. Yung ating chiffon. So, kukunin na natin kasi kailangan natin siyang ibaliktad. Medyo mainit. Wait. So, yan. Kailangan natin siyang ibaliktad. So, ito na po yung ating finished product ng chiffon cake. So, ito po hindi ko na siya binaliktad kasi ano lang naman siya, madali lang naman siyang tanggalin. Pansin niyo po, kumawang na siya. So, kagandahan kapag may canola oil, kahit hindi ka na mag-grease ng oil kasi hindi siya didikit. Itong isa lang yung itinaob natin para pag hindi kasi itinaob, yung bang parang nanipis siya. So, mamaya lalagyan ko siya ng frosting. Hello ulit. So, ito yung sample ko nung ginawa nating chiffon cake. So, kung mapapansin nyo, sobrang fluffy niya. So, kahit iganin siya, i-press, nabalik ulit siya sa dot. So, yun yung kagandahan na maganda yung pagkakagawa natin ng merang. So, ngayon, ang gagawin naman natin ay frosting ng ating mocha cake. So, ang mga ingredients lang naman natin dyan, Nescafe, any brand ng coffee, then cocoa, itong 1 tablespoon gagamitin natin dito sa flavor aid, lalagyan natin para mas malasa. Tapos 1 cup ng ating ever whip and confectioner sugar. So, napakadali naman itong gawin. So, lahat naman ito, i-mix lang natin, magsasama-samahin lang natin sa isang bowl. So, kagaya din sa merang natin, hindi rin siya pwedeng ma-overmix. Maganda yung gagamitin na ever whip is chilled siya. Kasi pagka hindi siya chilled, hindi siya sobrang watery siya. So, ito yung texture niya. So, umpisahan na natin ang paggawa ng frosting natin. Tapos, mag-add na rin tayo ng 2 tablespoon ng mocha flavor. Then, mix na uli natin.
Turn off muna natin. Saluin lang muna natin siya. So, first try natin. Lagyan na natin siya ng naman. Ito is caramel. Sinalagyan na natin siya. So, ito na po yung finished product natin. So, pang kain lang naman dito, kaya ganyan yung hitsura. So, yan yung ating mocha cake. So, titikman natin yung ating ginawa. Sarap. So, ito yung horado ko. Kung anong lasa. Tikim lang. Epa, Ang lasa. isang na, mamahaling cake. Alin na mas masarap? Sige. So, ayan po. So, thank you po for watching.